Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Kayandakal, Poblasyon Luba, Abra. Ang lugar na ito ay itinuturing na landslide prone area dahil sa matarik na kabundukan ito at ang uri ng lupa sa nasabing lugar. Matatanda ang nakaranas na ito ng landslide disaster dulot ng malakas na lindol na may 7.0 magnitude. Dahil sa insidenteng ito, ayon sa NDRRMC Situational Report, 4 na manggagawa sa isang construction site ang nasawi matapos matapunan ng gumuhong lupa. Matapos sa nasabing landslide disaster, ang lugar na ito ay patuloy pa rin itinuturing na landslide prone area dahil sa mga kondisyong geographical nito. Ang landslide hazard sa lugar na ito ay maaari mag-trigger dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, lindol, pagkawala ng vegetation o mga puno, paggalaw o pagpina ng lupa sa matarik na bahagi. Kung muling magkakaroon ng malakas na lindol o matinding pag-ulan, maaaring magkaroon ng panibagong pagguho ng lupa, masira ang mga bahay at kalsada, at malagay sa panganib ang mga residente. Kaya't upang mabawasan ang mga panganib ng landslide dito sa nasabing lugar, mahalagang iwasan na ang pagtatayo ng bahay sa landslide prone areas, magkaroon ng slope protection at retaining walls, panatilihin ang mga puno at vegetation, sundin ang hazard maps at early warning advisories, at magkaroon ng malinaw na evacuation plan ang komunidad. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Nandito pa rin tayo sa Poblasyon Lupa, Abra, kung saan ang lugar na ito ay tinuturing na flash flood area. Ang flash flood ay isang hydrometeorological hazard. Ito ay ang biglaang pagbaha na mabilis ang pagtaas ng tubig sa loob lamang ng ilang minuto o oras matapos ang matinding pag-ulan. At ang ilang mga sanhi ng flash flood ay matinding at tuloy-tuloy na pag-ulan, baradong kanal at estero dahil sa basura, pagkawala ng mga puno o deforestation, at ito ay mababang lugar o malapit ito sa ilog. Ang epekto naman ng flash flood ay maaaring pagkalunod o pagkasuga, pagkasira ng mga bahay, kalsada, sasakyan at ari-arian, pagkawala ng kuryente at komunikasyon, at pagkakalat ng sakit dahil sa maruming tubig. Kaya't upang mabawasan ang mga epekto ng flash flood, huwag magtapon ng basura sa kanal at ilog. Regular na paglilinis ng drainage system, pagtatanim ng mga puno, pagsunod sa early warning at agarang paglikas kapag may babala. At nandito naman tayo sa Barit Luba, Abra, kung saan makikita ang bahagi ng kalsada na nakaranas ng road collapse. Ang road collapse ay isang man-made hazard. Nangyayari ito kapag ang bahagi ng kalsada ay bumabagsak o nagkakaroon ng malaking bitak dahil sa paghina ng lupa o pagsira ng istruktura sa ilalim ng kalsada. Ilan sa mga sanhi ng road collapse ay ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na nagpapalambot ng lupa. 2, soil erosion o pagguho ng lupa sa ilalim ng kalsada. 3, madalas na pagdaan ng mabibigat na sasakyan. 4, mahinang construction o kahulugan ng maintenance. Ang epekto nito ay ang malagay sa panganib ang mga motorista, magdulot ng aksidente, masira ang mga sasakyan, at magdulot ng traffic at pagkaantala ng transportasyon. Upang maiwasan ang road collapse, mahalagang magkaroon ng regular na inspection at maintenance ng kalsada. Gumamit ng matibay na materyales sa paggawa ng kalsada. Maglagay ng warning sign at harang kapag may sira ang kalsada. Agarang i-report sa lokal na pamahalaan ang mga bitak o sirang bahagi ng kalsada. At nandito naman tayo sa Lusong Luba, Abra, sa gitna ng bukirin na apektado sa tagtuyot. Makikita natin dito kung paano nagiging hazard ang kakulangan sa ulan ng mga tanim
at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang drought ay isang hydrometeorological hazard. Ito ay nangyayari kapag matagal na kulang ang ulan, kaya bumababa ang supply ng tubig sa lupa, ilog at iba pang water sources. Sa lugar na ito, makikita natin ang tuyong lupa. Karaniwang sanhi ng drought ay kakulangan ng ulan, mataas na temperatura, at sobrang paggamit ng tubig sa irigasyon. Ang irigasyon ay sistema ng pagdidilig. Dahil sa tagtuyot, nasisira ang mga pananim, nabawasan ang kabuhayan ng mga magsasaka, lumalala ang kakulangan ng tubig sa mga reservoir at ilog. Upang mabawasan ang epekto nito ay gumamit ng water efficient irrigation, mag-imbak ng tubig para sa irigasyon, magtanim ng drought-resistant crops, panatilihin at protektahan ang mga puno at kagubatan. At nandito naman tayo sa Lusog Luba Abra kung saan makikita ang kurbadong daan. Ang ganitong klase ng mga lugar ay maaaring maging hazard lalo na kung ang mga motorista ay hindi maingat. Ang kurbadong daan na isang man-made hazard o road hazard na bahagi ng infrastruktura ngunit maaaring magdulot ng panig dahil sa disenyo ng kalsada at kondisyon nito. Sanhi kung bakit nagiging delikado ang kurbadong daan ay matarik o matinding kurba, madulas na kalsada kapag umuulan, kawalan ng road signs o babala, sobrang bilis ng pagmamaneho at mahinang ilaw sa gabi. At maaaring magdulot ito ng aksidente sa mga sasakyan, pagkasugat o pagkamatay, at traffic congestion. At upang maiwasan ang mga aksidente sa kurbadong daan ay maglagay ng malinaw na warning signs, maglagay ng street lights, magpatupad ng speed limit, maging maingat at magbagal sa pagmamaneho at regular na maintenance ng kalsada.